ang nakaraan. Hindi mo kami maluloko, no? Gabing-gabi, tapos manguhuli ka ng palaka? Mag-isa? Tapos matanda ka na? Tapos wala ka pang ilaw? Tapos, yan ang pakialam mo. Kanya-kanyang trip to, no? Kaya, bakit kailangan susuntukin agad? Kita mo lang, matanda na ako. At napilayan pa nga, oh. Kaya nahihirapang maglakad. Tapos kinaganyan mo pa ako. Haro, Diyos ko. Natigilan ang tatlo dahil sa nakakaawang itsura ng matanda. Lumalakad ito ng paika-ika. Hirap na hirap. Tapos kinaganyan mo pa ako. Umuungol pa sa labis na sakit. At bigla itong tumakbo. Hoy! Gago to ah! Saan pupunta? Hoy, matanda ka! Hindi ka dito! Naku, sinasabi ko na eh. Nagpapanggap ka lang eh. Hoy! Hindi ka dito! Yeah! Mabilis na tumakbo si Mando at dinundagan ang matanda upang kanyang madaganan. Oh! Huli ka! Kaulo ka ha? Huwag iyo! Butik na kaming maawa sa'yo ha? Aray! Huwag iyo! Kinukonsensya mo pa akong hayop ka. Tapos, bigla kang tumakbo. Ang bilis mo pa. Aray! Mabilis ka pa sa kabayo. Sasaktan ako! Aray! Tanda ka ha? Aray! Wag! Meron ako! Magkakapasa ako! Nye, sa tanda mong yan, nagkakaroon ka pa? Baka naman tumuro yan. Bakit? Gusto mong malaman? Di silipin mo! Ay! Naulong to ah! Sige, ito. Magkakapasa ka talaga. Wag! Yeah! Wag! 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 Teka! Katunayan! Babae! Kuan! Isa akong diwata. Isang halik mo lamang, gwapong binata. Ay manunumbalik ako sa aking dating ganda. Tama na. Gamit na sa akin yan. Ilang palaka at matanda na ang nag-trip sa akin ng ganyan. Hindi nagagala sa akin yan. Agoy! Teka! Baka pwede mo pang muling subukan. Iko, Tumigil ka na. tama na. Iko, ang sakit mo sumuntok. Ano ba? Aktingan lang tayo dito. Huwag mong lakasan. Tama na. Suko na ako. Subalit, mabilis ang matanda. Sinakal nito ang binatang si Mando, dahilan upang ito ay mahirapan. Oo na. Bis na tayo, Lola. Aray ko, hindi ako makahinga. Aray ko, bitawan mo ako. Hindi ko mawari. Ngunit, may kakaiba sa inyong tatlo. Una, sinusubukan ko lamang kayong iligaw mula kanina pa. Ngunit, napakapambihira. Hindi ito sa inyo tumatalab. At unti-unti, nagbabago ng katauhan ang kaninang matanda at ibinunyag nito ang kanyang tunay na anyo. Isa itong mabagsik na anito. Isang anito ng gubat na nagpaparusa sa mga gumagambala sa katahimikan ng kagubatan. Ito ang madalas na may dulot ng mga pagkaligaw, pagkalito, paghihirap ng mga mandalakbay na ikadaw ay galawgaw at maiingay. Subalit, isang nilalang ang bumagsak mula sa may puno at gumuhit ito ng kakaibang simbolo sa may lupa. Sa kabinulungan ang kanyang kanang kamao at hinipan, dahilan upang magsaboy ng kakaibang pulbos at alikabok sa buong kapaligiran. Biglang nanigas at nangisay ang kanina lamang ay mabagsik na anito ng gubat.
kung kaya ay napabitaw ito sa pagkakahawak sa binatang buntik ng mawalan ng ulirat na siyang pagdating din nila Islaw at Potpot at ika ng mga ito. Ako, mabuti at dumating ka po. Mag-Pokyo! Kamusta mga bata? Pasensya na. At nahuli ako. May dinaanan pa kasi ako eh. At teka, Pinilipit ni Mang Bokyo ang manipis na braso ng nilalang na tuluyan nang naging tila taong tuod. Nagmamakaawa ito na mapakawalan dahil labis na itong nasasaktan. Hindi! Sige, tuloy nyo lang. Sige. Hindi naman kayo masaya eh. Diba? Diba? Sige lang. Sige lang. ganon. Uy! Teka, biro lang. Babakliin ko na talaga to. Aray! Sabihin mo lang. At kailangan namin ng panggatong. Aray! Masakit! Sige. Masakit! Ano ha? Ito naman, parang biro lang eh. Aray! Aray ko! Ano ha? Aray! Bitawan mo na ako. At ilang linggo ko yang pahihilumin. Alam ko. Bakit? Aray! Ano? Gusto mo? Gawin pa nating isang siglo? Hindi na! Hindi na! Na dito ay inusisa ni Mang Bokyo kung bakit naririto ang nilalang na ito at kung bakit lantarang nagpapakita. Ngayon pala, dahil sa isang balita na malapit na muling magtagumpay ang plano ng mga dalakitnon at sa kabila nito ay kung sila na ang mangingibabaw sa may kabilang mundo, ito ay papabor sa puwersa ng mga itim na maligno. Sinasabi ko na nga ba eh. At hindi ka anito. Papanggap ka pa ha? Aray! Aray ko! Subalit, natigilan silang lahat dahil sa huling binitawan ng nilalang. Si Babeng! Si Babeng! At tuloy na itong binitawan ng albularyong si Bokyo sapagkat ayon sa may nilalang nakatakda ang pagdukot sa pinakamamahal nitong si Mameng. Hala! Ang lola ko! Nasa panganib! Oo nga! Ano pang hinihintay natin dito? Tara na! Baka ano pa ang mangyari kay Lola Babeng? Sandali lang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Sus! Paano di mag-aalala? Eh, usapang kidnapan na to eh. Sige nga! At nakangiting sumulyap ang albularyong matanda na ika nito ay huwag silang mag-aalala dahil walang makapapasok sa may palibot ng kabahayan nila Islaw dahil nag-iwan ito ng mabisa at mahiwagang pangontra na siyang magtataboy sa kung sino mang nilalang na magtatangkang gambalain ang katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit, nagkatinginan sila Potpot at Islaw dahil may nakita daw silang mga kung anumang kalat na nakasabit sa may paligid na inaakala ay mga basura. Kung kaya bago sila umalis ng bahay ay itinapon nila ito sa malayo dahil bawal daw magkalat sa kanilang bakuran bilang habilin ng kanyang lola Mameng. Ano ka mo? Dahil dito, saka lamang nila naunawaan ang nakatakdang peligro. Wala na silang inaksaya pang pagkakataon. Mabilis silang tumakbo pabalik ng bahay upang hadlangan ang isang maitim na plano. Subalit, habang sila ay tumatakbo, may kakaibang nararamdaman si Mang Bokyo na parang napakabigat, napakadilim na kabanatang magaganap sa may gabing ito. At hindi nga siya nagkakamali dahil sa may gitna ng daan mula sa maitim na anino ng kadiliman ay umusbong ang mga kahindik-hindik na mga figura, mga demonyo. At ito ay upang sila ay harangin. Lumitaw ang isang napakalaking demonyo
isa itong demonyo na sumisimbolo bilang Panginoon ng mga langaw. At sa paligid nito ay isa-isang gumagapang ang mga kampo nito na may nagliliwanag na mga mata habang nakatingin sa kanila. Na di ito maikakaila sapagkat lubos itong nakikilala nila Mando, Potpot at Islaw dahil ito rin ang salarin sa pagpaslang sa kanilang mga mahal sa buhay. Na dito ay isang malakas at galit na sigaw ni Mando ang siyang umalingaw-ngaw. Korimaw! Halimaw! Ano? Anong ginagawa mo dito, ha? Masyado ka naman yatang sabik na magulpe. Eh, dapat di ba mga 10 episode ka pa bago lumitaw dito sa kwento ni Islaw. At saka, Manahimik ka, tungaw! Hoy! Mang Bokyo! Tawag ka! Ikaw kausap tapos ako ituturo mo. Ay, raulo to Hoy! Hindi ko ba kain ng langaw? Si Islaw! Pingi ka ba? Bakit ako? Ikaw nga daw yung tungaw dito Alay! Ha? Ako ba? Ako ba? Oo nga ikaw. Ay, si Raulo talaga to Kokonyatan ko talaga bunbuno nito Teka. Teka lang, Mando. Maghunos dili ka. Baka isa lamang itong patibong. Huwag niyo akong pigilan! Hindi Teka. Bakit ka nga ba narito? Ha? Bueno, kamusta na, mga kutong lupa? Nais ko lamang sabihin na katapusan nyo na. Che! Tayo mong paandar. Yan lang pala sasabihin mo. Tapos, Manahimik ka, Chongko. Puro ka daldal. Naparito ako dahil napakatagal na ng episode na ito. Napakatagal mag-upload at hindi pa rin kayo matapos-tapos. Kung kaya, ngayong gabing ito, ay tatapusin ko na ang pahibangan niyong ito. Kasama ng iba pang mga napakatagal mag-upload na mga kwento. Ibig sabihin, kasama pati yung Satur? Umpak! Napakakupal, napakatagal. Pero dahil dyan ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-ipon ng lakas at mas makapaghanda para tapusin kayong lahat at huwag na kayong magpakapagod pang tumakbo dahil talagang binadali ko na tapusin ang kapaliwang ito. Kung kaya, eto. at dito ay nagimbal silang lahat nang ipakita ng demonyo mula sa may makapal na usok ang isang kinakaladkad at nangihina na kaawa-awang itsura ng isang matandang babae. Ang matandang si Lola Maming. Lola! Lola! Lola Mami! Lola! Uminahon ka muna, bata. Uminahon ka. Kailangan nating mag-ingat. Baka ito ay isa lamang patibong. Hindi! Pitiwat po ang lola ko! Pitiwat mo siya! Uminahon ka. Baka ito ay isa lamang patibong. Lola! Na mas lalong nagnit-ngit na labis na galit ang batang si Islaw nang kanilang makita kung papaanong hablutin sa may leeg
ang nanghihina at dugoang matanda na si Lola Maming. Anak ng... Ay! Bitiwan mo si Mameng! Demonyo ka! Bitiwan mo si Mameng! Pinapalaan kita! Bitawan mo siya! Teka lang, Mang Bokyo! Teka lang! Baka! Patibong lang yan! Kumalma ka! Anong patibong-patibong? Titirain ko na talaga yan! Si Mameng na yan eh! Si Mameng! Mameng! Hintayin mo ako dyan! Ililigtas kita! Kanina siya yung sabi ng sabing, kumalma ka, patibong lang yan. Tapos na yun. Ano ha? Gusto mo? Unahin na kita, ha? Ay naman! Tama na kasi Mang Bokyo! Teka! Okay, demonyo! Bitawan mo siya! Napatawa-tawa lamang ang demonyo habang dahan-dahang itinataas ang nangihinang matanda na si Lola Maming upang ibalandra sa galit na mga kaharap. At nasaksihan nila kung papaanong lumalaban sa kanyang buhay habang nakakapit sa may kamay ng demonyo ang matandang babae. At sa natitira nitong lakas ay buong tapang nitong sinabi sa garalgal nitong boses. Huwag ka mo lang magsaya. Demonyo ka. Ganun ba? Dahil hindi ka magwawagi. Dahil may bukto na ang lahat ng seryeng tatapusin mo. Oh, talaga? Kaya wala ka nang magagawa. Talaga? At saka halika. Lumapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Sige, sabihin mo. Halika, lumapit ka. Eto. Aba, kita mo nga naman. May lakas na pala. Matapos ang lahat. Sapagkat bago maganap ang kahindik-hindik na pangyayari, tahimik ang gabi nang marinig nitong bumukas ang pintuan ng tahimik na kubo. At nang silipin ay sinalubong niya pa ng ngiti ang mga bagong dating na sila Islaw, Potpot at iba pa nitong mga kasama habang abala itong naghahanda ng napakasarap na hapunan. Naikapan niya ay bakit tila yata ay parang napakaaga nila na di na nito naituloy pa ang mga sasabihin ng mapansing na dumire-diretso lamang ang mga ito. Walang galang na ipinasok pa ang mga suot na tsinelas. Walang pagbati, kundi tumuloy lamang papasok ng kanilang komedor at walang pakundangang sumungkal agad doon sa may mahabang mesa. Nagtataka ang matandang babaeng si Maming. Tahimik at nakangiti lamang nitong minasdan ang lahat na tila nakakaramdam na ito ng hindi maganda dahil bukod sa ito ang isa sa kanyang kahinaan, ang pagsasawalang galang sa kanya mula sa pagmumulat sa kanyang mahal na apo sa tama at mabuting asal na napansin pati nito ang kawalang respeto sa harap ng pagkain. Sandali pa itong naging tahimik, nakangiti, pero wari nag-oobserba habang hinainan ang mga walang pakundangang kumakain. Na hindi naman na ito nagtataka nang mapabaling kay Mando na siyang walang tigil sa pagmuya habang napapapikit pa. Dahil sanay na siya dito sa malahalimaw nitong paglamon tuwing kumakain. Pero ang hindi ito sanay na hindi ito mismo bumabati at nagsasabi
kung gaano kasarap at labis na nagpapasalamat sa bawat putahing nakahain. Nasa tagal ng pansamantalang pagkupkop sa ulilang magkapatid ay lubos niya nang nakilala ang mga ito, lalong-lalo na ang apo. Na di nito maalis ang pagkakapako ng tingin na tila sinisibasib pa ang ilaw na karne at nakikipag-agawan sa kabilang plato ng katabi. Na dito, lumakas lalo ang kanyang hinala at nakumpirma lamang nang siya'y tumakot ng asin sa kabiglang isinaboy sa mga walang pakialam na kumakain. Naghiyawan ang mga ito, wari na sasaktan, gumugulong pa sa may kawayang sahig na tila ang pakiramdam ay nasusunog. Umuusok. Kaya mas lalo niya itong hindi tinigilan at sinabing pistado na niya ang katauhan ng mga ito. Sino kayo? Nasaan ang apo ko? Ano? Sino kayo? Rico, ipakita ito ang inyong totoong katauhan. Rico, nasaan ang apo ko? Ano? Bakit demonyo kayo? Nasaan ang apo ko? Ano? Kung makasabit ka naman agad ng demonyo, akala mo naman, ang sarap ng luto mo, ang tabang-tabang naman. Aray ko, Oo nga! ang bakla, kulang sa ketchup, walang magic sarap. Patay! Ganun ba? Matabang ba ang aking luto? Bueno, eto, para mas malasahan nyo. Dito ay mabilis na lumukso ng paatras si Lola Maming, saka mabilis na dumakot doon sa may pugon ng abo, saka kanyang inihalo sa hawak na asin. At buong lakas na isinaboy muli sa mga nakatulala at umuusok na mga demonyo. Nasaan ang apo ko? Ano? Nasaan? Patay! Na dito, dahan-dahang tumatayo ang isang galit na demonyo. At sa gitna ng nagkalat na usok ng abo at alikabok, tumindig ang huwad na islaw at ibinunyag ang tunay na katauhan ng isang Diablo. Ang pinakamalakas na demonyo, ang Panginoon ng mga langaw at halimaw, at nagpakilala ito sa babaeng matanda bilang Hindi mo ba ako natatandaan, Maming? Hindi ito maaari. Bakal! Beelzebub! Mahusay, Maming. Mahusay! Itinaas ng demonyo ang kanyang kamay, saka kumumpas ito upang hatakin patungo sa kanya ang babaeng matanda. Natila nasasakal ang matandang babae habang lumulutang at mabilis na nahahatak patungo sa may demonyo. Pero nagimbal ito na sa kanyang biglang paglapit ay biglang hinataw ito ng hawak niyang malaking talyasing kaldero. Nawasak
ang malaking kaldero sa may mukha ng demonyo. Nakatirik pa ang mata habang ito ay nakanganga. Nakakuha ng pagkakataon si Lola Maming upang ito'y makatakbo papalabas. Ngunit mabilis ang demonyo. Bigla itong sumulpot sa kanyang harapan at buong lakas siya nitong sinikmuraan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi na ako nagtataka. Hindi ka basta-basta lamang mahinang hinala. At sa iyong pamamagitan, wala nang makapipigil pa upang ang lahat ng ito ay akin. Wakasan! At dito ay walang awa nitong pinagbuhatan ng kamay ang sinasakal na babaeng matanda kasama ng mga kampo nito. Walang tigil. Walang tigil nila itong sinaktan hanggang sa ito'y tuluyang manghina ang babaeng matanda. Yumanig na ang lupa. Lumakas ang bugso ng hangin na tila ay may nagbabadyang papalapit na napakalakas na unos. Galit na galit si Islaw sa kanyang nakikita dahil sa itsura ng kaawa-awang matanda. Pero ika ng demonyo, Bakit? Nagagalit ka ba, bata? Huwag muna. Huwag kang magmadaling magagalit, bata. Dahil hindi pa ako tapos. at itinaas ng demonyo ang kaawa-awang matanda. Mas hinigpitan ang pagkakasakal. Huwag mo itong gawin. Mabilis lamang ito. Ipikit mo lamang ang iyong mga mata. Aurora. Saka walang awa nitong sinaksak ng matulis nitong kamay ang dibdib na matanda upang dukutin ang nasa may kaloob-looban nito. Nagsusumigaw si Lola Maming dahil sa labis na sakit, pati na si Mang Pokyo. Ay, itigil mo yan! Demonyo ka! Napakamanyak mo talaga! Pero tinawanan lamang ng demonyo ang galit na si Mang Pokyo. Nakalimutan pala kita. Matanda ka. Huwag kang magmadali at huwag ka masyado nagmamagaling. Umalma ka muna at isusunod na kita. At dito napatulala ang lahat dahil nang biglang hugutin ng demonyo ang espiritu ng kawawang matanda, ang espiritu ng kanyang totoong katauhan bilang isang diwata. Tila ipinaghiwalay ng demonyo ang katauhan ng kawawang matanda. Hawak nito sa magkabilang kamay ang nagliliwanag na espiritu ng babaeng matanda bilang isang engkantada. At sa may kabila naman ay ang nangihina nitong katawang lupa. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala. Naguguluhan habang dahan-dahan pa silang pinalilibutan ng mga nilalang ng kadiliman.
Humahalakhak ang demonyo dahil sa nakikitang itsura nila Islaw, Potpot at mga kasama. At ika pa nito ay ito ang kabayaran sa napakatagal nilang hindi pag-upload ng serye. At nagkaroon siya ng pagkakataon para mas makapaghanda ng lubusan. Ha? Tiraulo ka bang demonyo ka? Ano naman? Malay namin dun. Kahit ako nga kung saan na ako naglayas para lang makahanap ng racket. Tapos sa amin mo yan isisisi? Baliw! Pero walang tigil sa paghalakhak lamang ang tuwang-tuwang demonyo. Na kahit si Islaw ay napatulala sa kanyang nakikita. Tumutulo ang luha dahil wari, muli ay parang ibinabalik lamang ang nakaraan sa kanyang harapan. Ang pagkasawi ni Lolo David ng kanyang magulang, mga kaibigan, na ngayon ay ang kanyang lola, Mameng. At tanong ngayon ng demonyo, Ngayon, muli ay itatanong ko sa inyong lahat. Handa na ba kayo sa pagtatapos ng inyong munting palabas? Dahil ito na ang inyong katapusan. at mas nagimbal sila nang sa kung saan ay lumitaw sa makapal na usok ang mga itim na nilalang. Ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na isagawa ng demonyo ang kanyang maitim na plano sa pamamagitan ng mga itim na dalakit nun. Halos sumabog ang isip ni Mang Bokyo kung bakit at papaano nga ba ang mga ito ay naririto at ano ang kanilang kinalaman dito. Pero ika ng demonyo, Bakit? Bakit, Bokyo? Naguguluhan ka ba? Huwag mo nang mahirapan pa ang iyong sarili dahil ikaw na din mismo ang makakatuklas ng mga katanungan mo. Eto, saluhin niyo! humahalakak ang demonyong ibinato ang espiritu ng engkantadang matanda sa mga itim na engkantong kanilang nakikita. Na mabilis sinablot at niyapos ito ng mga itim na dalakit nun, saka umatras patungo sa may dilim. Dito ay wala nang inaksayang pagkakataon pa si Mang Bokyo. Mabilis itong nagpaalam sa kanyang mga kasama at ipinapangako nito na ibabalik niya ang espiritu ng kaawa-awang matanda. Dito ay seryosong tinapik naman sa balikat si Mando at inihabilin ni Mang Bokyo ang kanyang mga kasama sa kakaharapin nilang mga kalaban. Mando, wala nang oras. Wala nang oras na dapat masayang. Ikaw na lamang ang aking maaasahan. Opo. Kung may iba lang sana, bakit hindi? Kaso no choice na talaga eh. Ikaw na lang. Hoy! Grabe naman to si Mang Bokyo. Kala ko okay na eh. Mag-iingat kayo, pakiusap. At naniniwala ako, magtatagumpay kayo. Paalam. Magkita-kita na lang tayo sa Pepeng Kidlat. Saka mabilis na kumaripas ito upang sundan sa may katiliman ang mga tumatakas na itim na mga engkanto. At heto sila Mando, Potpot, at ang galit na si Islaw. Minamasdan ang tuwang-tuwang demonyo habang sakal pa rin sa may leeg ang nangihinang katawang lupa ng kawawang matanda. At sinabing, gaano na ba sila
nakabilis tumakbo hanggang saan sila dadalhin ng kanilang matibay na pananampalataya, sapagkat ang mga susunod na tagpo ay panigurado. Lahat sila ay susuko. Itutuloy